pong si Chavit Singson, talagang gustong idiin si Presidente na mastermind po sa maanumalyang flood control. Pero mga kababayan, may nakita po tayong balita na tila ikawiwindang ng mga DDSet na umaasa doon po sa isyo ng mali-malitang pera para po para idiin ang gobyerno ni PBBM at para palabasin na talagang talamak ang korupsyon sa pamahalaan po ni PBBM na kung saan siya po ang presidente. So ngayon mga kababayan, ito pakinggan po natin itong sinasabi ni Chavit Singson. Salita si Martin Romualdez. Sinabi niya, executive, liwanag. Ang executive, kita nyo, nauutal-utal si si Chavit Singson mga kababayan na ito pakinggan nyo. Tanyo nauutal-utal sa kanyang kasinungalingan. Salita si Martin Romualdez. Sinabi niya, executive, liwanag. Ang executive, BBM, siyang mastermind. Pero ngayon wala na. Bakit hindi sila nasagutin ng ombudsman, DOJ at presidente, bakit hindi nagsasalita? So ibig sabihin, nag-aregluhan na, nagtakutan lang. Nasaan ang ebidensya mo? Nasaan ang ebidensya mo na nagkaaregluhan si Romualdez at ang opisina ng presidente at ng ombudsman? O kung meron kang ebidensya, Sir Chavit Singson, bakit hindi mo ilabas? Alam mo kung ano yung ebidensyang meron ang taong bayan? Yung nakita yung putang inang laking bank record ng account ni Sara Duterte. Yung paglabas at pagpasok ng pera na kung saan kinumpirma ng AMLAC, yun yung pinakamalaki mga kababayan na talagang resibo at patunay na si Sara Duterte ay hindi po normal ang pamumuhay. Anyway, tuloy pa natin. Dahil lalaglag nila si Martin, kung ilaglag niya, sasabihin niya mastermind. PM ang involved yan. So, from the very beginning, sinasabi ko na siya mastermind. Ginamit lang. Di ko maiwasan magmura mga kababayan pag gaganto ka bobo yung ginagawa natin ng reaction. Alam niyo yun? Kasi mga kababayan, ang gusto talaga nilang palabasin dito, pag si Romualdez mga kababayan ay nakasuhan, ikakanta ni Romualdez si PBBM daw at ilalaglag daw si PBBM. Nga naman, gustong palabasin ng kampo ni Chavit Singson na ang mastermind ang presidente. Gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, kung ang presidente ang mastermind dyan, hindi niya pa iimbestigahan yan. Katulad ng ginawa ni Duterte dati. Ngayon mga kababayan, porket hindi lang nakakuha ng posisyon sa PCSO, etong si Sir Chavit Singson para ibigay sa mga kaalyado niya, nang gagalaitin at kung ano-ano na mga paninira ang ibinabato kay PBBM. Kita mo nga, nagkakandautal na sa paninira lamang po kay Presidente, kay PBBM. Gumawa na lahat-lahat ng mga kolokohan, nagpalabas ng tao, yung 18 nagpakilalang dating membro ng Marines, at nung hindi na kinakagat ng taong bayan, ang gusto na po nilang punteriyahin si PBBM na. Si Saldico at saka si Martin Romualdez, nag-uusap yung magpinsan. Ngayon, nahalata nyo, ombudsman, DOJ, kinakasuhan kagad yung mga nagsasabi totoo. Ito, nagsalita si Martin Romualdez, bakit hininto? Unang-una sinabi nila, hindi naman hininto Di ba pinakakasuhan na nga si Martin Romualdez? At gaya nga ng paulit-ulit natin sinasabi mga kababayan, kung matibay yung ebidensya na makakapagturo laban po kay Martin Romualdez, dapat po talaga siyang managot. Kasi unfair naman po na nadadawit ang pangalan ng presidente porket pinsan niya etong si Martin Romualdez. Kaya nga kung matibay ang ebidensya laban kay Martin Romualdez at kung may ebidensya ka Chavit Singson, o bakit hindi mo ilabas? Bakit hindi mo kasuhan si Martin Romualdez? kakasuhan namin si Martin Romualdez. Bilagyan na nila ng hindi siya pwede makalabas sa ibang bansa. Kaya nga Tapos nagsalita si Martin Romualdez. Sinabi niya, executive, liwanag. Ang executive, BBM, siyang mastermind. Pero ngayon wala na. Nasaan nga ang patunay mo? Yan ang tanong ng taong bayan. Alam nyo, ang mga nag-send sa akin ito, ang dami Hanapan daw natin ang patunay. Sabi ng mga kababayang Pilipino natin, nasaan ang resibo mo? Para palabasin mo ng executive, ang opisina ng presidente yung mastermind sa maanumalyang flood control. May resibo ka ba? Kasi baka mamaya, katulad ka lang din ni Jay Sonsa na akusa ng akusa pero wala namang resibo. Bakit hindi sila nasagutin ng ombudsman, DOJ
at presidente bakit hindi nagsasalita. So ibig sabihin, nag-aregluhan na, nagtakutan lang. Dahil lalaglag nila si Martin, kung ilaglag niya, sasabihin niya mastermind. Ay, nasa ng patunay mo na nagkaaregluhan? Nasa ng patunay mo na may pinagdidibatihan sila? 'Di ba? Kasi mga kababayan, mahirap po mag-akusa pagka wala kang ebidensya. Ngayon, ang tanong ko kay Sir Chavit Singson, nasaan ang patunay mo na nagkaaregluhan na at nasaan ang patunay mo na hindi sila nagkakasundo dahil sa isyo ng maanumalyang flood control? Kasi mga kababayan, maliwanag naman hindi pinapayagan si Martin Romualdez na lumabas ng bansa. Bagkus nga mga kababayan, dapat harapin ni Martin Romualdez yung mga pananagutan niya. Kung matibay ang ebidensya laban po sa kanya. O ngayon, ang tanong ko kay Sir Chavit Singson, nasa ng ebidensya at patunay mo na si PBBM ang mastermind at nagkaaregluhan na? Yun lang yun. Para tayong linuloko na ating nakikiusap po ako sa ating kababayan, hindi yung mabuti dahil puro diversion ginagawa nila. Dililito lang tayo lahat. Kaya ang ginawa. Sabi nga ni Kuya Benero, si Martin Romualdez naka-travel ban. Wala namang resibo sa kaso. Tapos si Sara, may impeach na. Pinayagan bumiyahe. Kaya nga di ba kita nyo kung gaano yung treatment na ibinibigay kay Sara Duterte? Unlike kay Martin Romualdez. Kaya nga para sa akin mga kababayan, ganito lang yan. Ilabas ni Chavit Singson yung ebidensya mga kababayan na si PBBM ang mastermind at nagkaaregluhan na. Ilabas niya kung meron siyang ebidensya. Kaso ang problema mukhang wala. Kasi nga, sa pagkikwento pa nga lang niya dito, nauutal-utal na po siya, halatang nagsisinungaling. Ito nga yung 2.0 ni Jason sa. Ako na, mula nung nisnab ako ni BBM sa Japan, nagtaka ako kung bakit. Alam nyo na kung bakit nagkakaganito ito. Dahil inisnab lang daw ni PBBM sa Japan. Yan yung sabi So, kasi nga siguro baka mga kababayan na pipredict na ni Presidente ay magiging DD shit to. Kaya mas mabuti pa ngayon pa lang wag na tayo magplastikan. O ba kaya inistab ni Presidente? 'Di ba? Kasi alam ni Presidente, predictable siguro ni Presidente na ito ay magiging isang DD shit at sakit sa ulo ng kanyang gobyerno pagdating ng araw. Kaya siguro hindi pinansin. Record ko lahat yung speeches nila, lahat yung pinupunta nila, lahat yung ginagawa. So napagtama ko na mabuti naman at in-stop ako, meron na silang gagawin. So dinokumento ko lahat ang Public Works and Highways. Record po galing sa Malacanang and Public Works and Highways 2. Isa lang muna sasabihin ko ngayon para di marito ang ating kababayan. Di ba sabi niya noon, 2024, I built 5,500 flood control. Palakpakan ng tao, Congress. Hindi, paano nga sala nga yung report na ibinigay ni Manuel Bunoan? Alam niyo may kasalanan dyan si Manuel Bunoan. Hindi po si Presidente. Kasi unang-una mga kababayan, kaya nga meron tayong sekretary ng DPWH. At noong mga panahon na yun na nakaupo ay walang iba kung hindi etong si Manuel Bunoan. So ngayon, kung hindi nangurap etong si Manuel Bunoan at kung hindi siya nakipagsabuatan doon sa mga kontraktor at mga politiko para pukurapin yung budget mga kababayan allegedly, hindi sana magkakaroon ng palpak na flood control. Tandaan nyo yan. So hindi po kasalanan ng Presidente yan. Kaya nga siya nagtalaga doon ng sekretary para nang sa ganoon magtrabaho yung sekretary ng DPWH para isaayos yung mga flood control project at hindi po kasalanan niya ni PBBM. Alam niyo kung ano yung kasalanan ni PBBM, mga kababayan? Nagtrabaho lang siya na nagtrabaho para tulungan ang mga kababayang Pilipino po natin at hindi kasalanan ni PBBM kung mali ang ibinigay na report nitong si Manuel Bunoan. Kaya nga dapat talaga makasuhan din yung si Manuel Bunoan lalo na kapag ka napatunayan na talagang sangkot din yan. Nung dumating bagyo, nabaha tayo. Sabi niya, binintangan niya ang kalikasan at mga taong bayan, hindi marunong magtapon ng basura. Yun ang nagbara. Totoo naman. Magbabarang basura sa buong Pilipinas. Nagsalita si Martin. Hindi, totoo naman mga kababayan. Kung maingat lang sana yung iba mga kababayang Pilipino natin at hindi basta tapon dito, tapon doon, hulog sa kanal, hindi naman talaga magbabara yung mga basura So hindi kasalanan yan mga kababayan ni PBBM kung naging burara yung iba natin mga kababayang Pilipino.
at hindi marunong mag-segregate ng kanilang mga basura. At lalo na mga kababayan, hindi naman kasalanan ni PBBM na binagyo ang Pilipinas. Ang may kasalanan niya kung bakit nasira yung mga maanumalyang yung mga flood control project ay dahil po kay Manuel Bunoan. Naging incompetent at inutil siya na sekretary ng DPWH. Yan yung totoo dyan. Hindi po kasalanan niya ni PBBM. Ano po, so ngayon, mga kababayan, ano ba yung mga pinagsasabi dito ni Chavit Singson? Gusto niyang palabasin na si Presidente, si PBBM ang mastermind patungkol po dito sa maanumalyang flood control. At di ba kung matatandaan nyo, sila ang nagpalabas doon sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marine. Ngayon may nakita po tayong balita galing po mga kababayan dito sa Corrupt Republic, at sabi po dito mga kababayan, ito po yung source natin ha, Corrupt Republic. Sabi po dito, basahin natin. Yan. 18 Marines ginamit lang na braha. Karamihan umatras na daw. O umatras na. 6 lang ang pumirma sa statement sa NBI sa original na tumitestigo sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Ibig sabihin, nagsisinungaling lang yung 12 at hindi pwedeng tumistigo, at sa takbo ng istorya mukhang ginamit lang ang mga 18 para magpaingay at manira. Sa bandang huli, siraan lang sa politika ang dahilan ng pagsulpot nila at hindi para may mapanagot talaga. Kaya huwag na kayong umasa na makakatulong pa sa flood control issue ang ipinagyayabang ng oposisyon na 18 dating miyembro ng Marines, mga kababayan. Kasi nga, ginamit lang pala na braha para daw po mag-ingay at manira lang sa administrasyon at dun sa mga politiko na gusto po nilang siraan. So ngayon sabi nga dito, quote in quote, basahin po natin ha, 18 Marines ginamit lang na braha o braha, karamihan umatras na daw, mga kababayan. At yun pala ang dahilan nung hinihinga na sila ng kanilang solo na affidavit, mga kababayan, yung iba ayaw pong pumirma sa sinumpaang salaysay po nila. Ibig sabihin, talagang kinakabahan sila na baka mahuli sila sa kanilang kasinungalingan. At 6 lamang daw, mga kababayan, yung naglakas ng loob na pumirma sa kanilang mga affidavit, at yung 12 umatras na. O paano nyo nasabing totoo yung mga pinagsasasabi ng mga hayop na yan? Diba, sa gobyerno? O paano nyo nasabi na itong paglabas ng 18 marina ito ay wala pong bayaran na nangyari? Maliwanag nga, mga kababayan, na kung titingnan nyo, eto expected na naman natin to. Kasi di ba noon sinasabi ko sa inyo, maniwala kayo, aatras at aatras din yung mga yan. Kasi pag nabuking yung kasinungalingan yan at pagka nakaramdam yan ng kaba dahil sa kanilang pagsisinungaling, sila mismo ang mananawa sa kanilang kasinungalingan at aatras sila. Ano po aatrasan nila? Yung mga salaysay na sinasabi po nila. At ngayon, eto nga, nagkatotoo. Di ba yung 12 ayaw pumirma sa kanilang mga salaysay, mga kababayan, sa NBI, at 6 lang yung naglakas ng loob na pumirma. Ibig sabihin kung ayaw mong pirmahan yan, nagsisinungaling ka. Hindi mo kayang panindigan yung mga aligasyon mo at yung mga salitang binibitawan mo. Ganun lang yon, mga kababayan. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga.